Energy FM. Same pero iba! Gusto mo yung naghintayan tayo? Ayan, hello mga bangga. Naku, grabe. It's the final stretch ng ating programang Anong Drama Mo? Akala ko it's the final countdown. Taninino. Grabe naman, napakabilis ng oras. Naka-partner na talagang isang araw na naman ang natapos yung Martes, no? Programa. Bakit? Akala ko kung ano kakanta ko eh. Hindi. At syempre sa mga panggarin po natin dyan, excited na rin umuwi. At mukhang excited na rin magluto ng kanilang hapunan mamaya. Nako, si Mrs. na talaga namang napakalupit na ginagawa. Nagtatrabaho, pag-uwi, magluluto. O diba? Kailangan talaga natin ng mga superhero. Wow. Tama, iba yung Superhuman. Iba yung mga nanay. At maging sa mga ano rin sa mga tatay din na talaga namang napakalupit na talaga naman pag nagtrabaho, pag uwi ng bahay, magtatrabaho ulit para magluto. Truly. Galing naman ng mga ganyan, no? Alam mo, ikaw magaling ka rin eh. Pag uwi mo, nagluluto ka pa, di ba? Alam mo, ang swerte ko lang dahil minsan, yung asawa ko na talaga nagluluto. Yun ang maganda, pareho kaming nagluluto. Yan, tama, diba? tama. At, kaya dapat matutunan mo rin yun eh. Ako nagluluto ko, pero sabi ko nga, hindi naman ako ganun kagaling magluto, pero sana ma-appreciate niya. Oo. Yun lang naman yun eh. Kahit sabihin natin na medyo may kaalata, wag mo na sabihin. Kaya mo na lang, lagyan mo ng konting tubig pag umalis. Ganun. Buhusan mo para mawala yung alat. Ha? Yung adobo mo na walang tubig, no? Puro toyo. At saka yung adobo mong walang patatas. May mga ganun eh. Oo. Ay, di pa tayo naman, aminin nyo, minsan pag talagang no budget tayo, may manok nga, syempre luto mo yung toyo at suka lang naman yan eh. Ako hindi ako nagpapatatas. Hindi ka naglalagay? Ang nilalagay ko talong. Depende. At least may mga ricados. Oo. Yung kay Milky, lupit eh. Ano? Wala nga patatas. Sinabawang manok lang. Sinabi mo pang sinabawan dahil nga, alam mo, akala ko nga, gusto kong sabihin kaso pakitapon sa akin eh. Akala ko ano to, sinigang? yung sabaw nag-uumapaw eh. Anyways, ito na partner, ngayon pong araw ng Tuesday. Ito na ang ating drama. At ito, story time na tayo partner. At yes. Live tayo sa Facebook, mga pangga, Energy FM 106.7. Baka naman pwedeng i-share niyo yan. Ito ang ating story time. Nagpadala sa atin partner ang isang malupit na gwapong lalaki. Gwapo lang sabihin. Huwag kayo sabihin pangalan. Okay. Kasi daw, wala sinabi, basta gwapo lang eh. Eto nga, ang kanyang drama ngayon, naasar siya at nayayamot, lalo na doon sa kanyang tropa na isa. Sa tuwing, ano naman daw sa mga araw doon nakikita sila at may mga gathering, okay naman. Talaga namang may pinagsama, makulit, ganyan. Kaso, ang nagiging problema daw partner, sa tuwing merong usapang alak na, nagkakaroon na ng inuman, nag-iiba yung ugali. Nako! Kahit na mga tropa rin namin ay pinagtitripan niya. Halos nakikita daw sila pag may inumang alak, iba yung ugali. So, pag normal sila, okay naman. Oo. Tropa, gano'n naman, nasa maayos na ano naman siya. Lalaki to, no? Poging lalaki. Oo. Malamang lalaki rin yung itong dinadrama niya na nagiging problema sa magtotropa kasi hindi nawawala yan talaga. Lumalakas yung loob. Lumalakas yung loob. Kumbaga parang naging war freak. Ngayon, hindi na nila alam ang gagawin nila kung FO na ba or hayaan na lang namin. Ang hirap din kasi kung kunwari simula pa lang ba ganyan na yung friend nyo. May mga ganyan kasi. Merong kaibigan tayo na matalas lang talaga yung mata. Diba? Yung hindi niya naman sadya na ganun talaga yung mata niya eh. Diniseng yung ganun. Kaso ko dito pero yan war freak kasi. Kumbaga parang naghahamon. Nagkakataluhan na. Tropa-tropa na eh. Oo. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap talaga. Madalas kasi sa ganyan, di ba, yung ibang grupo ang kinakalaban. Pero siya kasi, within the circle ang kinakalaban pero niya. Pag, di ba mapapaisip ka, kapag normal naman sila, wala naman silang alitan. Oo, walang alitan, wala okay naman. Basta pag may usapan daw alak, nag-iiba yung mood niya. Kumbaga parang yun nga, war freak siya. Malamang dyan partner, meron din tendency na mabastos din yung mga asawa ng mga tropa nila. Pero alam mo kasi FO mo na yan? Ewan ko para sa akin, kung makakaiwas or kung masasabihan nyo siya, sabihan nyo, di ba? Kasi parang anong nangyayari, ikaw pa rin naman yan eh. Alam mo pa rin yung ginagawa mo. Tumatapang ka lang. Ganon naman yung alak di ba? Kaso kasi may mga ano talaga na iba yung tama. Iba yung impluwensya. Sa bagay. Alam mo yung parang langon-lango, yung kinabukasan parang sa bagay, magkikita sila magtatropa, okay na. Oo. Parang wala,
Teka lang, hinamo mo na suntukan to si Tonyo. Oo. Tapos, binastos mo yung asawa niya. Hindi mo alam. Parang wala lang. Yes. So, ang pinaka-the best dito, prangke nyo o kausapin nyo ng normal. Ngayon, pagsabihan nyo na kapag may ganitong usapang alak tayo, pwede nyo naman na hindi nasama eh. Kasi, babalik at babalik, magiging ano na naman yan. War freak na naman. War freak na naman. Oo. Pero Tsempohan ninyo siguro, no? Na normal kayo nag-uusap na, bro, huwag ka naman ganito. Ganito kasing tama mo, pare. Yes. O kaya, ganito gawin nyo. Total, mahilig naman kayo mag-video dyan. Video mo. Oo, tapos pakita mo sa kanya. Kung ano yung ugali niya kapag siya ilasing. Correct. Para kasi normal yun eh. Pag nakita, mahihiya talaga yun. Totoo. Isa rin sa ano yun eh. Kaya kung i-FO mo siya, wag mo nang friendship over yan. Wag. Kasi kung matagal naman sila na magsama, baka naman magbago pa. Diba? Siguro, bigyan natin ng chance. Pero kapag umulit, tapos kasi minsan yun nga, yung kapag nagkakabastusan na ng asawa, di ba? Ano na yan? Or nagkakapisikalan na talaga. Feeling ko, hindi mo obligasyon na magstay pa sa isang tao na ganun nakalala. Siguro pwede namang di tablahin. Tablahin nyo na lang. Di ba? Kung talagang lumalala na, kung kumbaga sa tuwing parang sila laging nagiinuman ganun nangyari. Kapag may mga nadadamay ng iba, okay lang sa magtotrope eh. Maintindihan mo pa eh. Kumbaga, magpapasensya ka pa eh. Pero, paglabas na ng grupo, iba na yun. May kasama akong tropa. Pinagtripan mo, wala namang ginagawa sa'yo, tahimik lang. So, eto na yung sign na parang, hindi ka na namin talaga. Sumobra ka na, lumagpas ka na. Kumbaga, sa amin kasi ganun partner eh, tablado na. Hayaan mo nang malaman niya yun na tinatabla namin siya para ma-realize niya yung pagkakamali niya. Kasi kapag hindi mo yan binigyan ng leksyon, hindi yan matututo eh. Totoo. Hindi magigising. Tsaka iisipin niya na okay lang sa inyo yung ginagawa niya. Minsan may mga ganun eh. Yung akala nila cute yung ginagawa natutuwa nila. Lang siya. Correct. Tapos kapag nagkakaroon ng inuman, iinom siya ng marami para merong thrill yung tropa natin na maangas, magwawala. Or minsan, sinasadya niya yun. Para diba, makaano siya. Makalamang. Pwede. Sige, inuman tayo. Ako bida ngayon. Pwede. Para siya naman yung bumangka. Tapos buwisit siya sa inyo. Pwedeng ganun eh. Hindi natin malaman kung anong rason niya. Bakit siya nagpapakalango sa alak. Kasi ikaw, alam mo naman kung hanggang saan ka lang eh. So kapag sinasadya mo. May limit pa rin dapat. Correct. Pagdating sa mga ganyan. Lalo na't pag inuman. Or kung halimbawa, hindi nyo maiwasan talaga. Pag sa tuwing na merong mag-start na yung inuman, saktong dating, yung tanggero nyo, pagsabihan nyo. Wag mo na, tagay pa sa beses lang, pero ano mo yan yung alalayan mo. Yun ang technique na lang. Kung no choice, kasi minsan on time yung dumating yung mga yung mga tropa natin, pag yung mag-iinuman na, tsaka darating yun. Totoo. Yun lang. Kaya iba talaga yung impluwensya ng alak eh. Iba. No? So hanggat maaari, kung makakaiwas tayo, huwag tayong iinom ng may problema. Yes, isa rin yan. Totoo yan. Madadamay pa. Kumbaga, na wala naman kaming alam bilang tropa, masasabi mo pa yung mga hinanakit mo sa buhay. Correct. Na hindi naman dapat din namin malaman. Imagine, masisira pa yung friendship nyo dahil lang lango ka sa alak. Tama. At so, marami madadamay. Yan sana, mapagsabihan nyo. Ito sabi, delikado kasi ang ganyang tao na galing sa epekto ng alak tapos biglang siga. Di ba? Naalala ko yung bayaw ko. Bayaw daw niya. Hinamon ng kaibigan niya na saktan niya yung stepfather ko. See? Minsan kasi yung trip hindi na nakakatuwa pagbili mo, mayroon ng usapang pamilya diba? Nadadamay. Kapag kunwari na-trigger yung lango sa alak, patay ka. Wala na. Diba? Siyempre, bida-bida yan tsaka kapag hindi mo control kung may mahawak na patalim yan. True. Diba? Kung ano pang mga ibang gawin. Correct. Mas yan, nakakatakot. Eto sabi, wag na lang uminom or wag na lang i-invite. Pag nakainom kasi, kahit nasabihan na, ganun at ganun pa din kasi lasing, sabi ni Amz Ruan. May ganun kang tao. Kaya ang mag-adjust dito kayo mga tropa para makontrol nyo lahat. Para hindi masira yung mood nyo lahat. Totoo. Lalo na kung may okasyon, like birthday, ganyan. Iwasan nyo. Kids. Huwag nang isama. Ito, huwag nang isama pag inuman. Huwag nang ipaalam at gawin sa ibang lugar para hindi niya alam. Delikadong tropa yan. At mapapahamak kayo. Totoo yan. Yun lang siguro. Alam mo,
kung halimbawa ako man yung war freak na yon, tapos sinablam ako, maintindihan ko na ganun kasi ako eh. Para ma-realize ko Ikaw yan. na hindi ako pala hindi niyo ako sinama. So, ibig sabihin may something sa akin. Oo. So, kaya mo siya. Maisip niya yun. Sana lahat ganyan Sana ang ganun, utak, sana diba? ganun. Kasi yung iba lalong tumitindi. Kumbaga, magkakaroon pa talaga ng gulo. Correct. Maghihiganti pa yan. Or magtatawag yan ng iba, makikisim pa siya sa kanya. Di laban-laban na naman yan. Pero siguro yun na lang tama yung gawin niya to. Kausapin nyo ng normal. Huwag nyo na lang kasi biglang tablahin kasi mag-iisip yan. Kausapin mo na lang. At kung may video kayo, pakita mo sa kanya na ito ginawa niya. Na meron nadadamay. Pag umulit, sa kanya na yun. Wala na kayong doon. Pagsabihan nyo na, bro, pag ganyan rin, hindi pwedeng ganyan sa tropa. True Kasi like. kung ganyan, hindi tayo magtatagal dyan. Maraming madadamay. At least alam niya. Sabi, soft drinks na lang, wag ng alak, sabi ni Darwin Rosel. Pwede, ganun na lang. Ilagay daw ang alak sa tiyan. Subukan yung Sobra. magkita-kita kayo na walang inuman. Tingnan natin kung meron nagbago. Ang lungkot. Pero partner, tingnan lang nila yung tao na yon kung ganun pa rin yung ugali niya. True. Kung hindi, tingnan mo, di may implementation ng alak doon sa alak. Ganun lang. Hi! Well, Pape. Ang alak nilalagay sa tiyan, hindi po sa ulo. Ibuhos nyo sa tiyan. Gawin nyo mansinilya. Charis. Anyways, ayan lang. Sana po magkaayos ang mga magtotropa na yan. At pabati daw pala partner, si Agnes Barabona. Ayan, hello po. Hello, Agnes. Hello po sa mga nakatutok sa atin sila, baby. Yoli Regodon. Hello. At sa lahat din po ng mga nandyan, si Darwin. Ayan, hello po. Hi, Ems. Hello. Si Ems, ayan. Alright, salamat sa inyo mga pangga at naway sa lahat ng magtotropa ay maging silbing lesson to sa inyo kasi nga hindi nawawala na merong war freak, hindi nawawala kapag nalalasing, nagwawala lahat, nadadami yung mismong tao na wala namang kinalaman. Kaya wag na kayong uminom. Pag kumain na lang kayo. Pwede, kumain na lang kayo. Diba? Ayan. Iwas tayo ha. Truly. Salamat sa inyo mga pangga. Happy Tuesday, partner. Happy Tuesday sa'yo, partner. At dahil dyan, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Ayan, susunod na pangga, the Monarch of Philippine Radio. Walang ibang kundi si Kuya Chico! Kaya wala maglilipat mga pangga. And don't forget to like, follow, and share Sheena1067. At sa akin po, DJ Jimbo. Hayan, at may babatiin ka ba partner? Wala na, partner. Okay na tayo. Okay, sobra tayo mga pangga. Bukas ulit magdaldalan tayo at magdramahan. Nakasama't nakapiling nyo po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalist DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabihing radyo, sabihin mo.